Drunk driving, ilan lamang sa mga dahilan ng mga nakakabahalang aksidente sa kalsada. Sa tala ng MMDA, umabot na sa mahigit 20,000 naganap na aksidente ngayong 2012, higit na mas mataas sa 18,000 noong 2011. Paano mawawakasan ang mga aksidenteng patuloy na kumikitil sa buhay ng marami? Ang pagsalpok sa isang kotse ng isang motorsiklong biting the red light sa EDSA Ortigas. Ang pagagip ng isang humaharurot na AUV sa isang nakaparadang tricycle sa Pasay City. At ang isang pampasaherong jeep na sumalpok sa isa pang AUV dahil sa sobrang bilis ng takbo nito sa Pasig City. Sa sobrang lakas ng banggaan, tumilapon palabas ng jeep ang isang batang nakasakay sa mismong harapan ng jeep. Lahat ng aksidenteng ito naganap dahil sa di umano'y paglabag ng mga driver sa ilang batas trapiko. Nito lamang nakarang linggo, nagulantang 8 pasahero ng Don Mariano bus nang biglang sumampa sa railings ng flyover sa EDSA Ortigas ang sinasakyan nilang bus. EDSA Ortigas sa flyover, southbound lane ng EDSA. Kung makikita nyo dito sa ating screen, ito po yung aktual na pag-aalis ng mga tawa ng MMDA sa Don Mariano bus na yan na pumalso sa mismong railing, sa mismong bakod po niyang southbound lane ng EDSA Ortigas flyover dahil po nawalan ng control yung pong driver niyan sa dulas ng daan. Bakas pa sa katawan ng 60 taong gulang na si Evelyn Lanang ang sinapit sa trahedya. Ayon sa kanya, nakita niyang nagte-text ang driver ng mangyaring aksidente. Hindi siya naka-concentrate sa manibela niya kasi may hawak siyang cellphone. Pasingit-singit siya nagte-text. Pasa sa tuhod, gasgas sa katawan ang iniwan ng aksidente. Hindi na ako nakakapagtrabaho. Bago pa lang na maaksidente, hindi pa, shock pa ako eh. Pero ayon sa driver ng bus, mabagal lang daw ang kanyang takbo at nagkataon lang nang may iniwasan siyang motorsiklo. Ayon naman sa MMDA, mabilis ang takbo ng bus kung pagbabasehan ang naging impact ng pagbangga nito sa railings. Nasa baba, flyover habang bigla na lang pong may umusli na bus nagulat na lang ako na ang lakas ng ingay na parang ko may pumutok. Ibig sabihin, nasa itaas nyo? Oo, nasa may po ako loading bin ng ilalim ng PUEE. Oo. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat ng pasahero ng bus. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang driver ng bus. Pero naganap man ang aksidenteng ito dahil sa paggamit raw ng cellphone, tila hindi pa rin nagtatanda ang ilang motorista. Sa aming pag-ikot sa Kamaynilaan, makailang ulit naming nakuna ng kamera na nagte-text ang ilang motorista. Kabilang na ang isang bus driver na tila hindi alintana ang disgrasyang maaari nilang abutin habang binabaybay nila ang kabaan ng EDSA. Ganito rin ang ginagawa ng driver ng pampasaherong jeep na ito sa may Bonifacio sa Caloocan City. Abala din sa pagte-text ang babaeng ito habang minamaneho ang kanyang kotse sa Quirino Avenue, Quezon City. Una-una, wala yung attention mo sa pagmamaneho. Pangalawa, restricted yung movement mo ng kamay dahil isang kamay na lang yung gamit-gamit mo kung kaliwete ka o kanan. Pangatlo, yung nabanggit ko nga, napakalaki ng posibilidad na maaksidente. Kung titingnan ng batas, 200 piso lamang ang multa sa sinumang mahuhuling gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Masyadong mababa raw kaya tila ningas kugo ng ilan. Minsan ang ipinanukala sa Kamara ang House Bill 4571 o Anti-Mobile Communication Devices Use While Driving Act na magbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Isa pa sa ipinanukala ang Senate Bill 872 o Anti-Texting Bill kung saan aabot sa 10,000 ang multa at hanggang 1 taon na pagkakakulong ng sino mang lumabag dito. Pero lahat ng ito nakabinbin pa rin sa Kongreso hanggang ngayon. Ayon sa tala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA,
Tumaas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada sa Metro Manila. Umabot na sa mahigit 20,000 aksidente ang naganap mula Enero hanggang Marso ng taong ito. Higit na mas mataas sa 18,000 aksidente nung nakarang taon. Human error yan eh. Maraming factors yung accident. Either yung fatigue, pagod, may depresya yung sasakyan, may depresya yung road engineering. Maraming factors po yan. Pero mostly, yung accidents can be attributed to human error. Ang mga bata po nag-aaral. Yung financially pangangailangan nila. Ngayon wala na yung padre di pamilya nila.